Magandang umaga po sa inyong lahat. Medyo maaga po ngayon ang ating spokes hour kasi maya-maya meron po akong appointment sa dentista. No? At hindi natin magagawa ang spokes hour doon sa nakaugalian nating oras na alas 12 dito sa Daig, mga alas 6 dyan sa Pilipinas. Pero sabi ko mabuting mas maaga kaysa hindi tayo makaroon ng spokes hour. At saka syempre, abay, nagulantangan lahat dito sa napakalaking balita na yung diwata, si General Torre na Chief PNP, ay sinibak sa pwesto. Now, alam niyo po itong si Diwata Torre, either you love him or you hate him. I'm sure yung mga loyalista, yung mga CPP-NPA, natutuwa sa kanya. Bakit? Siyempre, siya yung nagpa-aresto kay Kibuloy na umabot pa sa punto na linusob niya ng mga libo-libong mga kapulisan ang KOJC compound at hinukay pa ang grounds ng KOJC dahil sinasabi niya nagtatago daw sa isang underground bunker itong si Pastor Kibuloy. No? Siyempre naman, napatunayan na hindi naman siya nagtatago sa underground bunker nang sumuko si Pastor Kibuloy, hindi naman siya nanggaling doon sa KOJC compound sa Davao, no? Yung tabi ng airport. Pero pinakita niya yung kanyang katapatan sa appointing power niya na si Marcos Jr. na siya talagang gustong maaresto itong Kibuloy, no? Maski alam naman natin na kaduda-duda yung mga binabatong mga paratang sa kanya, no? Dahil yung mga tao naman nagtestigo, alam natin na merong mga motibo para magsinungaling laban kay Pastor Kibuloy. Pero siyempre, to be fair to Torre, siya naman ay tumutupad lang ng utusan ng hukuman. Kaya lang ang tanong, tama ba yung ginawa niya na pagpapaaresto, yung pag-execute ng warrant of arrest, talagang linusob niya yung compound ng KOJC. Dahil ang nakasaad lang sa ating rules of court, po pwede kang kumatok at kung ikaw ay hindi papasukin, tsaka mo lang po pwedeng buksan ng sapilitan yung pintuan, no? At dapat nakita ng police officer na nandun nga yung tao na dapat arestuhin. Pero ang ginawa ni Torre, wala siyang pakialam. Linusob niya yung KOJC compound, nagdala ng mga maghuhukay, at sinabi niya na doon sa kanilang mga equipment na nakaka-detect ng heartbeat, nasa underground location itong Pastor Kibuloy na hindi nga napatunayan. No? So sa marami, si Torre talagang pinalakpakan ng mga loyalista, ng mga dilawan at mga CPP-NPA dahil talagang feel niya yung pagpapatupad doon sa pagpapaaresto sa kalaban ng mga Duterte. Siyempre sa mga Duterte at yung mga tunay na nagbibigay ng importansya sa karapatang pantao, OA naman ang ginawa ni General Torre, no? Dahil hindi naman kinakailangan yung paggamit ng ganyang karaming puwersa para lamang maaresto itong si Pastor Kibuloy. Now, mas matindi ang batikos o pagpuri na natanggap ni Torre nung kanyang sapilitan na kinidnap itong si Tatay Digong at pinadala sa Dahig. Sinasabi ko nga po na merong krimen na nagawa, yung unlawful detention, kasi nga po ang unlawful detention ay ang krimen ng kidnapping na ginawa ng isang taong gobyerno. No? Bakit yan mas kapuri-puri o mas pinupulaan? Well, kasi nga yun sa pamamaraan ng pangidnap niya kay Tatay Digong. Unang-una, isa ngayon si General Torre ang nasasakdal sa ombudsman dahil nga dyan sa unlawful detention na yan, dahil kinakailangan na sang-ayon sa Article 59, bago pinadala si Tatay Digong sa Dahig, dapat hinarap muna siya sa lokal na hukuman. Ito ay para masigurado na protektado ang karapatang pantao ni Tatay Digong at pangalawa, para masigurado na walang paglabag sa soberenya ng bansang Pilipinas. No? Pero nakita natin na talagang nung pumapalag si Tatay Digong na isakay sa eroplano, talagang hinila pa niya si Tatay Digong at si Tatay Digong naman para maiwasan na lang kaguluhan, voluntaryong sumama sa kanya at pumasok dun sa eroplano. Pero ngayon po, napatunayan talaga na unang-una, linabag ng kapulisan si General Torre ang Article 59 ng ICC dahil hindi nga po na naharap sa lokal na hukuman. Pangalawa, napasinungalingan na yung sinasabi ni Torre na ang kanilang ginawa ay pagtutulungan lamang sa Interpol. At ang napatunayan natin na walang kahit anong request na ginawa ang ICC para makipagtulungan ng gobyerno ng Pilipinas. Wala sa red notice list si Tatay Digong ng Interpol. Dahilan kaya wala talagang
request ang Interpol na arestuhin si Tatay Digong nung siya ay naaresto. Ang meron lamang ay yung tinatawag na diffusion order na nanggaling din sa Pilipinas na humihingi ng tulong sa ibang bansa para maaresto si Tatay Digong. No? Pero hindi po yan yung kooperasyon na nakasaad sa ICC Rome Statute na dapat formal na hiningi ng hukuman doon nga sa bansa na naging kasapi o kasapi ng ICC. At ang problema nga, paano hihingi ng kooperasyon ng ICC sa panahon na hindi na nga tayo miyembro ng ICC. Pero ganun pa man, yung dahas na ginamit at ipinakita mismo ni Torre, pinuri ng mga loyalista, Dilawan at CPP-NPA at kinundo na ng mga supporters ng Duterte at yung mga naninindigan para sa karapatang pagtao. Now, kung iisipin mo, yung katapatan na pinakita ni Torre kay Marcos Jr. ay dapat siguro siya'y nanatili sa pwesto ng napakahabang panahon dahil siya'y na talagang bilang PNP chief, ang dami niya na mas senior na nalagtawan kasama na itong kapalit niya na si General Nartates. Isa rin to sa dahilan kung bakit sa hanay ng PNP merong demoralization kasi nga inaasahan nila na ang promotion ay magiging sang-ayon sa seniority at sa experience at sa merit. Pero maaga kasi napakita ni Torre ang kanyang katapatan kay Marcos, kaya naman siya pinagkatulaan ni Marcos no, para maging chief PNP. At siya puwerda kung anong maging damdamin ng mga kapulisan. But again, in fairness, hindi naman yan ang kauna-unahang pagkakataon na mayroong isang na talagang chief PNP na linagtawa ng mas maraming mga seniors pa. No? Si General Bato, nakaalyado rin ni Presidente Duterte, ay na talaga bilang PNP chief na ang dami rin nalaktawan. No? So talaga namang appointment ng PNP chief, yan ay discretion ng Presidente. Kaya nga lang, nagre-resulta o nagbubuo ng resentment sa hanay ng PNP dahil kapag meron kang nalagtawan, siyempre, meron kang mga nasaktan na damdamin ng mga senior officers din dahil ang mga nalagtawan nga, mas senior pa dun sa natalaga. Ganun pa man, sinibak sa pwesto si General Torre. Now, bagamat tikom ang Malacanang sa mga kadahilanan kung bakit siya nasibak, meron naman tayong mga sinyales na minamumuong krisis sa PNP. Unang-una kasi, itong si General Nartates ay senior, respected, PMA graduate. Now, itong si General Torre, siya ang kauna-unahang graduate ng PNPA, yung Philippine National Police Academy, na talagang Chief PNP. Pero itong si General Nartates ay kabahagi ng Batch 92 ng PMA na kung hindi ako nagkakamali, ito na ang huling batch ng PMA na po pwedeng sumali sa PNP. Ibig sabihin, pagkatapos ng batch ni General Nartates, lahat na ng mga magiging general ay graduate na ng PNPA dahil nagkaroon nga ng punto na ginawa nilang civilian talaga ang kapulisan at dapat ang lahat ng mga papasok sa PNP ay mag-graduate sa PNPA. Pero hindi lang siya senior at hindi lang siya taga-PMA, itong si General Nartates. Si General Nartates hinahangaan din sa hanay ng kapulisan. Now, ang pagkakaalam ko, siya ay dating na-assign na bilang chief ng provincial PNP chief sa Ilocos Norte ng panahon ni Madam Manang Amy Marcos. No? At yan ang dahilan kung bakit sa tingin ng marami, hindi siya na talagang mas maaga bilang isang PNP chief dahil siya ay malapit nga kay Amy Marcos. Pero bukod sa pagiging hepe ng Ilocos Norte PNP, siya rin ay natalaga bilang hepe ng PNP dyan sa Calabarzon. No? Regional director siya sa Calabarzon na isa sa talagang pinakamatinding promotion sa PNP bago siya na talaga na hepe ng NCRPO. Now, dito sa NCRPO, siya talaga hinangaan dahil nagkaroon siya ng programa sa mga barangay kung saan pinalawak niya yung police visibility na dyan sa mga barangay ng Metro Manila na nagresulta naman sa 100% decrease in criminality. Ang huling posisyon niya sa PNP ay yung kinukonsidera na number 2 na pwesto sa PNP at yan nga yung magiging yung Deputy Director General for Administrative Affairs. No? So yan talaga ang kinikilala na second highest post sa PNP. Anong nangyari na sa tingin ko ay naging dahilan kung bakit nasibak itong si Diwata?
Well, gustong magtalaga ng sarili niyang tao itong si Diwata. At ang ginawa niya ay nag-appoint siya ng ibang tao, tinanggal niya sa pwesto si Nartates at nagtalaga siya ng sariling tao na nabaliwala naman ng NAPOLCOM. Now, sa batas na bumuo ng NAPOLCOM kasi, bagamat ang Chief PNP ay merong recommendatory powers, hindi talaga siya appointing power. Siyempre, ang presidente pa rin ang appointing power dyan upon recommendation of the NAPOLCOM. So doon nagkamali si Diwata. Siguro dahil sa katapatan na pinakita niya kay Marcos Jr. at nakita niyo naman yung kanyang video dyan sa Cagayan, no? Na siya'y parating sa isang function, abay, daig pang presidente sa dami ng escorts ang dumating. No? So ibig sabihin, pumasok sa ulo nitong si Diwata na yung kanyang katapatan parang magiging garantiya na siya ay untouchable ng Malacanang. Ay diyan siya nagkamali kasi pumalag itong si John Vic Remulla, si Secretary John Vic Remulla ng DILG. Now alam kong kontrapartido natin si John Vic Remulla pero wala namang magkakaila na talaga namang proven and tested naman ang leadership skills nitong si Secretary John Vic Remulla, no? Bilang isang dating gobernador, vice governor ng probinsya ng Cavite na isa sa pinaka-progresibong probinsya ng Pilipinas. No? At siguro hindi na rin makakaila na sa tagal niyang naging gobernador ng Cavite, alam din niya kung paano ang pakikitungo sa PNP. Dahil lang governor naman, talagang kinikilala rin na meron ding parang supervisory power sinisigurado na tama ang gawain ng mga kapulisan sa kanyang probinsya. At alam din niya yung hierarchy of power. At saka kung pagdating naman sa kalapitan kay Presidente, alam niyo po, bago pa na talaga na DILG Secretary itong si John Vic, weekly kinukonsulta na yan ng Presidente tungkol sa iba't ibang issue. Sa pagdating sa pagkalapit kay Presidente, kung akalain ni Diwata Torre na siya ang pinakamalapit kay Marcos Jr. dahil sa kanyang katapatan na pinakita sa pag-aaresto kay Kibuloy at pagkakikidnap kay Tatay Digong, hindi naman po yan makukumpira sa kalapitan ni John Vic Remulla kay kay Marcos Jr. dahil unang-una, intergenerational friends ang mga Remulla at saka mga Marcoses. Dahil yung ama ni John Vic Remulla ay talagang napakatinding supporter din ni Marcos Sr. No? At ito namang si John Vic nga ay napakalapit din kay Marcos Jr. No? So, hindi nagustuhan ni John Vic bilang DILG Secretary at chairperson ng NAPOLCOM na itong si General Torre ay naghari-harian at sinibak sa pwesto ang isang mas senior pa sa kanya na itong si General Nartates. So siguro, dahil gusto ni John Vic Remulla na ni-instill yung disiplina, lalong-lalo na sa hanay ng PNP na dapat sumunod sa chain of command. At ang chain of command naman, bagamat ang hepe dyan ay PNP, hindi naman sa kanya yung kapangyarihan to remove and to appoint. Kinakailangan rinirespeto pa rin ang kapangyarihan hindi lang ng NAPOLCOM kung hindi ng appointing power ng presidente ang appointments dyan sa PNP. So ulitin ko, sa tingin ko, hindi sa dahil binaliwala niya ang NAPOLCOM na nasibak ang General Torre. Kung hindi, binawaliwala niya pati ang presidente. Na ang presidente mismo ang magdedesisyon kung sino ang dapat masibak at kung sino ang dapat na ma-appoint. So, siyempre ako, may bias ako. Sa tingin ko, hindi kapuri-puri ang mga ginawa ni General Torre. Tingin ko siya isang berdugo. Tapos yung ginawa pa niya na nakipag-boxing kay Mayor Baste Duterte na hindi naman nasumipot na alam niyang nasa labas ng bansa itong si Mayor Baste Duterte, yan ay talagang, ano ba yan? Nagpapapansin na hindi naman tama. No? Kung talagang papakita mong matapang ka at nais mong itaguyod yung moral ng iyong mga kapulisan, sisiguraduhin mo naman na kung ikay tatanggap ng boxing, yung kalaban mo nasa Pilipinas. Wala naman sa Pilipinas yung kalaban niya. Yung panahon na tinanggap niya yung hamon na makipag-boxing. No? Alam naman yan dahil ang mayor naman ng Davao na si Baste Duterte talaga nagsumite ng travel authority na matagal na nakasumite. So, hindi naman kailayan, hindi naman sikreto yan. Bakit kinakailangan na sumipot sa isang boxing match na di umano ay nakaschedule sa panahon na wala si Mayor Baste?
At hindi ko talaga nagustuhan yung pinakita niyang pangil na sa tingin ko ay overkill, overreach, at ito ay illegal na sa kaparehong pag-aaresto kay Pastor Kipuloy at sa pangingidnap ni Tatay Digong. Ang aking inaasahan na kahit sino man ang ombudsman na umuupo ngayon, ngayong pinasagot na sila doon sa reklamo ng Senado ng unlawful detention, ay parurusahan pa rin, lilitisin pa rin itong si Diwata maski wala na siya sa pwesto ng Chief PNP. Kasi hindi naman po pwede nagagawa ng krimen ng mga taong gobyerno at hindi mapaparusahan. Sa tingin ko, importanteng magsilbing halimbawa itong nangyari kay Tatay Digong sa mga taong gobyerno na bagamat sila ay nakaluklok sa pinakamataas na pwesto sa gobyerno, hindi po pwedeng maging lasing sa kapangyarihan at kinakailangan tumupad pa rin at maging tapat sa saligang batas at sa ating mga batas. In other words, mabuti pong natanggal si Diwata dahil sa tingin ko kung magiging patas ang ombudsman, dapat talagang kasuhan itong si Diwata ng unlawful detention. At dahil dyan, hindi naman po pwede na yung hepe ng PNP na siyang tagapagpatupad ng batas ay siyang nasasakdal sa isang seryosong kasong kriminal. Dahil ang kidnapping na ang mga gumawa ay taong gobyerno ay isang capital offense. At ano ba naman yan, no? Kung pati yung Chief PNP ay magkakaroon na ganyang kaso, no? Of course, meron mang presumption of innocence, kaya lang, ano yung presumption of innocence na yan na nakita naman natin sa lahat. Lahat tayo nakita natin sa ating telebisyon kung ano naging asta nitong si Diwata nung siya po ay nag-aresto kay Tatay Digong. So sa akin, tama naman itong ginawa ng Marcos Jr. Bagamat ako ay hindi talaga supporter ng Marcos Jr. dahil kung binibigyan nila ng halaga yung rule of law at kung talagang nais nila na hindi mawala ang tiwala ng taong bayan sa ating mga institusyon na may kinalaman sa katarungan, tama lamang na isang tao na nagpakita na siya'y kriminal sa kanyang asta ay natanggal bilang chief ng PNP. Anong tingin ko naman kay General Nartates? Well, ang pinagbabasihan ko yung credentials niya. PMAer, Masters in Public Administration, naging Chief of Police ng Ilocos Norte, naging Regional Director ng Calabarzon, naging hepe ng NCRPO, naging hepe ng CIDG. Ano pa bang gusto mo na credential? Parang lahat ng importanteng posisyon sa PNP hinawakan niya at hindi lang niya hinawakan. Napatunayan din niya ang kanyang kakayahan. Lalong-lalo na yung siya ay naging hepe ng NCRPO na doon sa kanyang programa na pulis sa barangay ay nagresulta sa pagbaba ng krimen. 100% reduction in crime rates. So kung magagawa niya yan sa buong Pilipinas, mababawasan ang krimen at hopefully mababawasan din yung mga casualties sa pagpapatupad ng batas. So sa tingin ko, tama naman ang itong choice na itong Nartates. At syempre, ang mga kapulisan naman, huwag kayong magagalit ng mga solid DDS supporters na ako'y nagsasabi na tama itong appointment ni Nartates kasi bagamat di ko siya kakilala, base sa kanyang credentials, siya isang tao na itatalaga rin ng Inday Sara Duterte kung si Inday Sara Duterte ang naging presidente ngayon dahil kahanga-hanga naman yung accomplishment ng mama. Kaya suportahan po natin itong bagong PNP chief bagamat inaasahan na yan ng mga loyalista, CPP-NPA at mga dilawan, ayan na nga, nagngangaw na si De Lima, no, ay tututulan at pupulaan itong appointment ni Nartates. Pero sa akin, para sa pagbabalik tiwala sa rule of law, pagbabalik tiwala sa institusyon ng katarungan, tama lang po na tinanggal si Diwata at tinalaga ang isang kahanga-hangang Nartates. Ano sa tingin nyo? Agree ba kayo or disagree? Well, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ang dami po nating live views, halos sa 3,000 ngayon. Parang mas gusto nyo palang mas maaga ang aking Spokes Hour. No? Kasi pag alas 6, mas kakaunti po yung ating live. No? Nagwa 1,000 lang tayo. Pero maraming salamat po talaga sa inyong pagtangkulog. No? Well, ang may nagsasabi rito na inilipat lang daw sa posisyon si
Si Diwata, well, wala pong kaduda-duda, bibigyan po yan ng ibang posisyon. Siguro itatalaga yan as ambassador or tatalaga yan as undersecretary or something like that. No? Pero ang punto, tama naman po na ang tao na nagpakita ng aksyon na lumalabag sa batas ay matanggal bilang PNP chief. Okay? So, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong Spokes ng Bayan. Harry Roque nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will